Hi guys, for today's vlog, so ito requested topic to ng mga netizen na nag-PM sa akin. Bakit daw hindi na makapag-reloan sa tabi kahit good payer at fully paid naman? Kabayan, alam kong frustrating talaga ito. Disiplinado kang bayaran ng utang mo, fully paid ka pa nga, tapos bigla ka na lang na-decline sa susunod mong purchase. So sa video na ito, alamin natin ang mga totoong dahilan base sa opisyal na paliwanag ng tabi mismo. Una, ang pinaka-importanting bagay na dapat mong malaman, bawat order ay hiwalay na desisyon. Base sa Official Help Center ng Tabi, hindi ito isang beses lang approve na o palaging approve kapag nag-purchase ka sa sistema nila, okay? So, bawat purchase mo ay sumasa ilalim huyan sa individual na review at iba't ibang factors ang tinitingnan tuwing mag-a-apply ka. Hindi lang ang dating repayment history mo. Okay, malinaw? Kaya kahit good payer ka at fully paid ka na sa nakaraan, hindi ito garantiya or guarantee ng approval sa susunod mong order. Pangalawa, malaking factor ang store kung saan ka bumibili. Malinaw na sinasabi ng tabi ng spending limit mo ay maaaring mag-iba depende sa store kung saan ka nagsashop. Ibig sabihin, pwedeng approve ka sa isang tindahan pero hindi sa iba kahit parehas lang ang halaga ng binibili mo. Pangatlo, ang halaga ng cart mo ay pwedeng masyadong malaki. Kung ang kabuong halaga ng shopping cart ay lumagpas sa kasalukuyang limit mo, otomatiko itong madidecline. Ang solusyon dito ay simple lang. Alisin ang ilang item para bumaba ang total at subukan ulit. Pang-apat, kung may negative balance ka pa sa ibang orders, kahit fully paid ka na sa isa, importante itong linawin sa inyo. Tulad ng napag-usapan natin, ang tabi ay may magkakahiwalay na plano bawat purchase. Kung sa tingin mo ay fully paid ka na pero may isang maliit na order pa na hindi mo na-realize na may natitirang balance, maaaring dahilan ito ng rejection mo. Ayon kasi sa tabi, kung may negative balance sa unpaid purchases, makakatulong ang pagbabayad nito para tumaas ang chances mo ng approval. Panlima, kung may multiple tabi accounts ka, malinaw na sinasabi sa tabi ang paggamit ng higit sa isang tabi account ay maaaring makaapekto sa approval nito o sa approval mo. Kung may nagawa kang dalawang account gamit ang magkaibang detalye, pwede itong maging red flag sa kanilang system kahit malinis ang bayad mo sa parehong account. Pang-anim, ang mismong sistema ay automated, so walang manual override dito. Base mismo sa official na tabi, hindi kaya ng kanilang customer support team na baguhin ang automated na decision ng approval o rejection kahit gaano kapagaling na payer. Kaya marami sa mga commenters na nagagalit na good payer naman daw sila pero hindi makapag-reloan. So ito po ay algorithmic, tumitingin sa maraming factors ng sabay-sabay. Kaya minsan, kahit walang obvious na dahilan, pwede kang ma-decline base sa internal risk scoring nila sa oras na iyon. Pampito, anong pwede mong gawin para tumaas ang chances mo? Base sa mismong payo ng tabi, gamitin ng regular ang tabi cash kung meron ka dahil nakakatulong ito para bumuo ng mas malawak na history sa kanila. Ayun yung una. Pangalawang gawin mo, bayaran agad ang kahit anong overdue o pending balance sa labas man ng tabi o sa loob. Pangatlo, laging magbayad on time. Pwede mong i-check ang lahat ng upcoming payment sa money tab ng application. Alam ko naman nagbabayad kayo on time, pero isa rin to sa mga dapat na gawin ayon po ito sa tabi. So pang-apat, gumamit lang ng isang tabi account. Panglima, i-adjust ang card amount kung sa tingin mo ay malapit na sa limit. Panghuli, eto na yung pinakahuli. Ito po ang nakakaaliw na balita. Base mismo sa tabi, hindi ito permanenteng ban, kaya huwag kayong mag-alala, makaka-reloan kayo. Bawat beses na gumagamit ka ng tabi, gumagawa sila ng bagong desisyon.
Okay, kaya kung na-decline ka ngayon, hindi ito nangangahulugang ma-decline ka rin sa susunod o sa panghabang buhay. Ang credit history mo sa kanila ay patuloy na nag-a-update. Kaya patuloy lang ang pagbabayad on time at pag-iwas sa overdue. Sa madaling salita, kabayan, ang rejection matapos ka mag-fully pay hindi laging nangangahulugang kasalanan mo o may sira sa'yo. Karamihan sa panahon, ito ay resulta ng automated risk assessment na tumitingin sa marami pong factors. Okay, halaga ng cart, store, natitirang balanse sa ibang orders, at kahit multiple accounts. Ang pinakamainam ay siguraduhin malinis lahat ng account mo, magbayad on time at huwag mag-alala ng sobra kung minsan lang ito nangyari. Disclaimer lang mga kabayan, ang impormasyong ito ay galing lang sa official na health center ng TABI. Hindi ito garantiya ng approval ha. Ang bawat application ay dumadaan sa individual at automated risk assessment ng TABI mismo. Para sa tumpak na dahilan ng rejection mo, direktang mag-inquire ka sa kanilang customer support kung hindi ko na-meet yung dapat na sagot para sa'yo. Kaya kung meron kayong pareho ng experience na decline kahit good payer kayo, i-share nyo sa comments kung paano nyo ito na-resolve. Baka makatulong po ito sa iba. At kung gusto nyo po ng follow-up video about sa susunod na topic, i-comment lang po ninyo para gagawin natin siya sa susunod. So yun lamang po, maraming salamat. Please like and share my video.